So, sa ginagawa mong yan, kayo, tatanggapin kayo sa langit. Ang sakit mong magsalita sa mga LGBTQ. Please naman sana, sa mga ibang relihiyon, kung meron na po kayong ipadadala na magbibigay po ng salita ng Diyos sa daan, sana naman po yung matinutino, hindi po yung nambubuli o nang didiscriminate ng mga LGBTQ. Yo, what's up mga lods? It's Bagan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron lang po akong gustong punahin mga lodi, no? About po ito sa isang relihiyon mga lodi. Hindi ko po alam kung anong relihiyon meron po ito. Basta itong babae po nito ay umukaw po sa aking atensyon. At kaya nga po nakagawa tayo ng video ngayon. Gusto ko pong bigyang reaksyon ang ginagawa nito. Kung sa tingin po natin yung ginagawa ni Pura Luca Vega about po sa pambabastos o panghihimasok sa aming paniniwala as Roman Catholic mga lodi at ginagaya po niya ang Black Nazarene, ito naman pong isa, grabe naman po makapang-discriminate about po sa mga LGBTQ. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga lodi. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin notification bell and follow nyo po sa yung Facebook page, Peps TV 2.0 at saka Peps TV 3.0 mga lodi. So ito na nga, dahil dito sa video na to, napaisip ako. Sa ginagawa ba nitong babaeng ito, kapag sinunod ng isang LGBTQ yung kanyang sinasabi, mapupunta ba talaga sila sa langit? Yan po ang ating napakalaking katanungan. At meron pa po silang placard dito, mga lodi, You need Jesus. Tapos, hindi ko lang po mabasa, mga lodi. Basta ang alam ko, itong nasa baba, wala'y palahubog na makasaka sa langit. Ibig sabihin po yan sa Tagalog, mga lodi, wala daw pong lasinggerong mapupunta sa langit o makakakyat. Sigurado ba kayo dyan? Totoo ba talaga na ang pulong o ang salita ng Diyos ang inyong pinamamahagi sa ating mga kababaeng Pilipino? O sariling interest lang yan, kaya ninyo ginagawa ito. O ito na mga lodi, para magkaroon kayo ng idea. Tinalakay ko po ito dahil napaka below the belt naman po magsalita nito ni ating about po sa mga LGBTQ. O ito po, unang bungad. Balik na mo sa Ginoo! Tama na mga tumpoy payon! Tama na! Tama na mga tumpoy payon! Tama na! Sabi niya, balik na mo sa Ginoo. Balik na daw po kayo sa Diyos. Mga tomboy at bakla, tama na, tama na. Ano ba ibig mo sabihin dyan, tomboy at bakla, ate, ha? Ano mang meron sa kasariang iyan, ba't parang galit na galit ka sa kanila? Ito po. Tama na, balik na mo sa Ginoo! Dili na mga kong plano sa inyo, ha! Pabayog lalaki ka! Pabayog lalaki ka! Dili ka tomboy o bayot! Hallelujah! Anak na tinapay naman to si ate. Sabi niya, balik na mo sa Ginoo, dili na mao ang plano na ako sa inyo ha, mga tomboy at bayot. Balik na daw po kayo sa Diyos, mga tomboy at mga bakla. Hindi daw po yan ang plano ng Diyos sa inyo. Hallelujah! Anak ng tinapay naman mga lodi. Nasa tamang pag-iisip ba to si ate? Pulong ng Diyos o salita ng Diyos ba yung pinamamahagi mo pero ganyan ka makapag-discriminate ng kasarian o ginawa ng Diyos? Sa tingin mo ba hindi ginawa ng Diyos ang mga bakla at tomboy? Kasalanan ba nila na ganyan sila pinanganak? Sa tingin mo, ikaw dapat sumagot niyan, ating. Anong kinalaman nila dyan sa plano ng Diyos? Hindi daw plano ng Diyos na magkaroon ng bakla at tomboy. Ba't sila nandito ngayon? Ba't sila pinanganak dito sa mundong ito? Sino gumawa sa kanila? Sasabihin nyo, mga demonyo. Anak na tinapay naman talaga. Oh. Kayo na ang perfect. Diba? Kayo na. Kung ano man po itong relihiyon ang pinasok nito ni ate. Nako po, mag-isip-isip na po kayo. Hindi po magagawa ng Diyos na i-discriminate ang isang bakla at saka tomboy. Okay? Hindi niya rin kaya itong pagsalitaan ng ganyan. Kahit nga ito si Pura Luca Vega, mga lodi, binabastos tayo nito. Pero naiisip ko na lang, Diyos na ang bahala sa kanya. Pero hindi naman natin nilalahat na ganito po lahat ng pag-uugali ng isang LGBTQ, di ba? May mga kilala po tayong napakababait na mga bakla, tomboy. Successful pa nga sila. Kumpara mo sa ibang mga sinasabi mong lalaki at babae na tanggap ng Diyos, ha? Anak ng tinapay naman, no? Dito tayo nagkakaroon ng problema, Pinapasok natin yung relihiyon natin sa sarili nyong paniniwala. Nasa Biblia ba na bawal mabuhay ng mapayapa ang mga bakla at tomboy?
para magsalita ka ng ganyan sa kanila, ate? Di ba wala naman? Oo, nasa Biblia, lalaki at babae lang ginawa, ba't Adan lang? Pero ano nangyari ngayon? Nagkaroon ng ganyan nga, LGBTQ. So, hindi natin sila kailangan tanggapin dito dahil ganyan sila? Hindi sila tanggap ng Diyos? Papayag ba ang Diyos na hindi sila tanggapin sa kanyang kaharian kapag sakali mang bawiin na ng Panginoon ang ating buhay? Sa tingin mo, kapag hindi sila naging lalaki o hindi sila nagpakababae, hindi sila tatanggapin sa itaas? At sigurado ka ba, ate, na sa relihiyon ninyo, wala pong bakla at tomboy dyan, ha? So, sa ginagawa mong yan, kayo, tatanggapin kayo sa langit. At kami dito na lang ang mga makasalanan dahil mayroon po mga bakla, tomboy, ganyan. Sa tingin ko naman, hindi ganon, di ba, ate? Ang sakit mong magsalita sa mga LGBTQ. Oo nga, meron tayong hindi nagugustuhan sa mga ginagawa nila. May mga LGBTQ talaga na medyo pasaway din. Pero hindi naman porkit ganon, lahat po ng LGBTQ masasamang tao. Karamihan po sa mga LGBTQ, mga successful po yan. Mga mayayaman, milyonaryo, na wala pong tinatapakang tao. Pero ikaw, sa inyong relihiyon, hindi ko na lang po alam kung anong relihiyon talaga nito ni ate. Ba't galit na galit po kayo sa LGBTQ? Ba't ito po yung ginawa mong salita ng Diyos na kahit siguro matinong tao hindi may isip na sasabihin ito ng Diyos sa mga LGBTQ. Ang sama mo, te. Totoo lang. Balik sa Ginoo! Karon ko di mo ani ako dira. Mo ani ako si matupan. Aron silutan ka. Paginoso sa imong sala. Paginoso sa imong sala kaya hapit ako mabalik. Parang nagpe-pretend siya dito na kunyari siya yung Diyos. Balik na sa Diyos. Balik na sa imong Ginoo. Kay kung dili man gani silutan ti ka, manha ko dira sa imong atubangan. Anak ng tinapay naman, ay yung para sa mga hindi po nakakaintindi. Sabi po niya, balik ka na sa Diyos. Kapag hindi mo ginawa yan, paparusahan kita. Bababa ako dyan at titindig ako sa iyong harapan. O, di ba? Ikaw na. Ano, magsa-sign of the cross ba kami sa iyong harapan? Ahalik ba kami sa inyong mga paa? Anak ng tinapay ka, ating. Kawawa rin. Please naman sana, panawagan ko lang po sa mga ibang relihiyon, kung meron na po kayong ipadadala na magbibigay po ng salita ng Diyos sa daan, sana naman po yung matinutino, yung kapanipaniwala naman po, hindi po yung nambubuli o nang didiscriminate ng mga LGBTQ. Kasi po, kung ganito po pala ang inyong preacher, wala pong maniniwala sa inyo na kayo po'y malinis na relihiyon. Kung sakali man pong Roman Catholic po itong babaeng ito, mga lodi, magdadalawang isip na po ako sa aking pinasukang relihiyon. Pasensya na po dahil sa aking pananaw, hindi po papayagan ng ating may kapal ang gantong klaseng paniniwala. O, tuloy pa natin. Mga anak, paminaw ka mo sa kuha. Mga anak, paminaw ka mo sa kuha. Pamate, kamong naay dalungdan. Pamate, kamong naay dalungdan. Kamong naay mga. Paminaw ka mo. Paminaw ka mo. Nantawa ninyo. Nantawa ninyo, anak. Anak ng tinapay, nalipasan yata to ng gutom si ate. Paminawa daw ninyo, anak. Kamong naay mga dalunggan. Paminawa ninyo. O, yung may mga tenga daw, makinig daw kayo sa kanya. Saan bang lugar to, mga lodi? Hindi ko po alam kayo na po mag-comment sa baba. Saan lugar to? Kasi Bisaya din po Baka dito sa Davao, Cebu, o Jensan ba? Hindi ko po alam Hindi ko na po sinearch kung ano po bang relihiyon to. Ayoko lang naman po kasi banggitin kung ano po talaga ang pinaglalaban nila ating. Galit na galit po sila sa LGBTQ. Kung kayo po ay gusto nyong maniwala sa inyong mga tao at lumipat sa inyong relihiyon, ayusin nyo naman po yung pananalita nyo, yung kapanipaniwala naman po, yung hindi po nananapak ng damdamin ng tao. Lalong-lalo na po yung mga bakla, tomboy, yan po kanyang dinidiin, mga lodi. Kapag bakla ka daw po, makasalanan ka. Pag tomboy ka daw po, hindi ka tatanggapin sa langit. Hindi daw po plano ng Diyos yun sa kanila. Dapat lalaki at babae lang daw po. Sa tingin ko, meron lang talagang pagkakamali dito po sa paniniwala nung nakaraan. Kaya po hindi po nasali ito na magkakaroon po tayo ng gantong kasarian. Meron pong bakla tomboy. Yan lang po siguro ang pagkukulang natin dito.
tanggapin po natin kung ano man po meron. Ang importante po, hindi po sila nananakit ng kapwa, lalong-lalo na po ng damdamin. Hindi po kagaya ng ginagawa ninyo. Hindi po porket may ginawa rin po ang isang LGBTQ na masama, ituturing na po natin silang lahat na masamang tao. Sa tingin ko, gawa po tayong lahat ng nasa itaas. Kasi kung hindi po gawa ng nasa itaas yan, bakit meron po silang kagaya ng nasa katawan natin, di ba? Ang puso lang po ang nagbago sa kanila, hindi po ang kanilang pangangatawan. Wala naman po silang sungay. Nakikita po natin. Paano nyo nasabi na hindi po yan ginawa ng Diyos? Yun lang po mga Lodi. Kung ayaw nyo po mapagsabihan ng hindi maganda ng ibang mga relihiyon, wag po kayong gumawa ng hindi maganda sa inyong kapwa. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace.